Yo, what's up mga troops? So yun nga, mahigit 2 buwan na nga ako ngayon dito sa Pilipinas. Tapos ang daming nagtatanong sa akin, papatropa ko sa Canada, tumatawag o kaya nagchat sa akin, mga followers o mga viewers natin sa YouTube, Facebook hanggang sa TikTok. Karamihan ng tanong nila, ano daw ba ang pinagkakaabalahan ko ngayon dito sa Pilipinas sa 2 buwan na tambay ko? Tapos may iba rin na nagtatanong, bakit parang natigil daw yung mga cooking video ko? Bakit hindi na ako gumagawa ng cooking video? May iba naman na nagtatanong, bakit daw parang nandito lang ako sa loob ng bahay? O kaya nandito lang ako sa bayan namin? Bakit daw parang hindi ako gumagala o kaya mamasyal sa iba't ibang magagandang lugar na pasyalan katulad ng mga magagandang beach? So ayun mga troops, ito ang magiging kasagutan ko sa mga katanungan nyo. Kaya tara mga troops, panoorin nyo to! Ayun nga mga troops, pagkarating ko nga mismo sa airport ng Tacloban ay sinundo ako ng mga tropa with kasamang Red Horse pa. Tapos syempre, eto dumiretso na kami sa bahay. Tapos syempre, sasalubong yung mga aso ko. Kaso yung isang aso na palagi kong katabi, palagi kong kasama itong isang asong malaki ay parang hindi na ako nakilala o kaya parang nagtampo dahil bata pa siya nang iniwan ko. 3 araw din ang hinintay ko bago ko siya malapitan at saka mahawakan. Pero itong ibang aso ko ay okay naman, kilala at excited naman sa pagdating ko. Hindi nga namin masabi kung hindi na ba talaga ako nakilala o kaya sabi nga nila baka daw nagtampo kasi maliit pa siya nung iniwan ko, tsaka 2 taon din akong nawala dito sa bahay. Tapos yung isang aso pa namin na pinakamataba sa kanila, ayun nga ay nawala nga sa amin nung last December 27 lang. Medyo nakakalungkot nga itong pag-uwi ko ngayon. Mayroon kasing ibang mga nakakalungkot na pangyayari na nangyari dito sa loob ng bahay namin. Ayun nga, nung gabing mismong yun ay eto, inuman sa kanto with mga tropa at saka pinsan. Tapos kinabukasan ay eto na, umpisa ng ilang araw na natikman ko uli itong mga sariwang isda, sariwang seafood na aking namimiss talaga. Katulad nito, sariwang gulay, sariwang talong, bagong pigtas galing sa bundok. Inihaw lang tapos nalagyan ko lang ng lawlaw kung dito sa amin ay tawagin, o kaya ginamos, o kaya bagong isda. Ganyan lang talaga kasimple yung mga cravings ko. Pantanggal umay sa burger ng Canada. Burger at kadalasan mga mamantikang pagkain. Katulad nga yan, kahit nilagang pata, inilalagyan ko rin ng lawlaw. Tapos ng sumunod na araw ay eto na naman, another seafood na naman. Preskong mga pusit, tapos agad na din nilang inadobo. Tapos eto, isa sa pinaka namimiss ko. Sa bagay, halos lahat naman ng pagkain dito sa Pilipinas ay namiss ko talaga. Pero eto, seashell, bukawil kung sa amin ay tawagin. Simpleng sinaing lang, tapos sausaw lang sa suka, goods na, pwedeng pang ulam, pwede rin pang pulutan. Tapos dahil namiss ko nga itong bayan namin ng Santa Rita dito sa Samar, kaya kinahapunan ay nagpalipad ako ng drone under the sunset. Pagkatapos ko nga magpalipad ng drone ay doon ko nga nasabi na yes, after a long wait, I can finally say I'm home. Tapos pagsapit nga ng linggo ay pinasyal ko muna yung mga aso ko sakay dito sa tricycle na napag-iiwanan na ng panahon. Tapos syempre isa sa mga namimiss ko yung lasa ng inihaw sa uling, kasi sa Canada bihira ka makakapag-ihaw-ihaw doon na gamit ang uling. Tapos eto nga literal na kain dito sa labas tapos may kasamang tuba. Eto naman ay ibang araw to kasama ang mga pinsan tsaka at ibang tropa. Tapos sa sumunod na araw na nga ay eto na naman, solve na naman ang craving. Ginataang alimasag na may gulay na pako. Grabe, dito ko rin napansin na ilang araw pa lang ako dito ay halatang tumaba na ako kaagad, kasi itong mga jersey ko ay nagsikipan kaagad. Ilang araw pa lang ako dito. Paanong hindi tataba? Halos lahat ng mga preskong seafood na pinaka namimiss ko ay dito ko nakakain uli. Seafood at saka mga gulay. Yung tipong kahit katulad lang nito na simpleng sinabawan lang na isda tapos lagyan lang ng kunting gulay, talbos ng kamote o kaya ng kangkong.
abay goods na, solve na at lalo na't halos paraging hangover gabi-gabi. Pero syempre dahil sa init ng panahon dito sa Pilipinas, sobrang napakainit, kaya eto, pahimagas muna tayo, ice cream with pandesal. Tapos eto na naman, another seafood na naman, kinilaw tsaka puset, pero ito sinamahan lang namin ng fried chicken. Hindi talaga nakakasawa kahit araw-araw ay palaging seafood, lalo na't umay na umay ako sa mantika sa mga pagkain sa Canada. Tapos eto mga troops, isa rin to sa pinakapaborito kong lamang dagat. Siguro alam nyo naman kung ano to. Ito ay lato. Isa sa pinakagusto ko tsaka napakadaling kainin. Kahit ganyan lang, himayin tsaka banlawan lang ng konti ay goods na. Pero syempre para mas masarap, lalagyan ko pa ng sibuyas tsaka kunting kamatis. Pwede namang wala na nitong sibuyas tsaka kamatis, pero gusto ko lang para magkaroon talaga ng extra flavor. Tapos isawsaw ko lang sa kalamansi na may sili, ay goods na naman ang papa natin mga troops. Tapos eto na naman, hangover na naman sa araw na to, tapos tanghali na nga ako nagising, mga alas 11 na. Tapos pagkatingin ko ay eto, may sinigang na hipon na. Sa mga nagtatanong kung bakit hindi na nga ako gumagawa o nag-upload ng mga cooking video ko, ito ay dahil naging isa na lang ako mabigat na palamunin dito sa amin ngayon. Kasi halos gabi-gabi ay lasing. Tapos paggising ko ay may ulam nang nakahain, kakain na lang tapos matutulog uli kasi gigising ng hapon at rarangkada na naman ng inom. Wala pa akong masyadong naluluto dito sa amin. Meron naman pa konti-konti, katulad lang nitong noodles, instant noodles lang to, Lucky Me, tapos itong sisig na talong. Kapag naboboring lang ako, saka lang ako gumagawa ng mga ganito. Pero kadalasan talaga ay bubukas na lang ako ng kaldero, sasandok tsaka kakain. Pero ang totoong dahilan kung bakit hindi ako masyadong gumagawa ng mga cooking video ko sa ngayon, isa na yon yung sinasabi ko na umay na nga ako sa mantika ng mga pagkain sa Canada at miss ko na ang pagkain ng Pilipinas. At syempre, bawi sa pagkain ng mga lutong bahay. At syempre, ang pinaka-the best na pagkain na lutong bahay ay walang iba kundi ang luto ng ating mga nanay. Batak na batak man tayo sa mundo sa industriya ng pangungusina, pero hindi natin may pagkakaila na iba pa rin talaga ang lutong bahay, lalo na yung luto ng ating mga nanay. Kaya ayun ang dahilan kung bakit hindi muna ako masyadong gumagawa ng mga cooking video. Pero next month ay uumpisahan ko na, uunti-untiin ko na mag-back on track sa ating mga cooking video. Tapos eto na nga mga troops, yung iniwa ko kaninang baboy tsaka karne ng kalabaw. Yung baboy ay para dito sa barbecue. Tapos yung kalabaw, 20 kilos yun na pang beef steak. Kaso hindi ko na video kasi busy masyado para dito sa darating na piyesta. Kulang-kulang nga ako ng mga video nitong nakaraang piyesta dito sa amin dahil nga sa sobrang busy sa dami kong hinanda, daming niluto. Bulit na to sa kanila. Eto, isa pa sa mga na-miss ko, inihaw na pusit, preskong pusit. Tapos eto, besperas na nga pala ng piyesta, May 21 pa lang to. Eto ay ilan lamang sa mga naluto na namin. Pork barbecue, old fashion ng pagkakaluto ng ginisang hipon, insaladang talong, beef steak, fried chicken. Ilan lamang yan sa naluto namin, yung iba nga hindi ko na na-video. May kala. Hi, Aki. Huh? Say hi. Say hi. How are you? Besperas ka ng piyesta dito sa amin, May 21. Tapos kasabay nun ay birthday ng isang pinsan ko. Kaya eto, may palitsyon. Another craving satisfied na naman. Iba pa rin talaga ang lasa ng lechon sa uling kaysa sa lechon sa oven. Sa Canada, naglilechon naman ako kaso sa oven nga lang. Iba pa rin talaga yung tumutulo yung mantika sa uling tapos naging smoky. Pagkalipas nga ng ilang araw ay may natira kami ditong lechon na medyo hilaw sa gitna, kaya eto, pinirito ko na para maluto at lumutong-lutong uli. Pero syempre, hindi natin pwedeng kalimutan. Kasama to sa bucket list ko, ang pagkain ng mga street food. Itong bupis nga lang yung kinain ko kasi medyo nakakain na kami, saka medyo nagmamadali. Bupis kung dito sa amin ang tawagin, pero pagkakaalam ko sa Manila, 2-3 yata yung tawag dito. Tapos ayun nga, banding kasama ang tropa, pinsan, basta lahat ng mga kapamilya. Tapos syempre, pagsapit ng piyesta ay inuman, magdamagan na naman. At nariyan din na umakyat kami papunta ng bundok. At syempre, hindi mawawala pagkatapos ng piyesta ay mag-relax at magbabad sa dagat. Nga pala, may bago nga pala kaming tuta, Phantom yung pangalan niya. Kasama lang namin lagi pag umaalis kami ng bahay kasi syempre maliit pa, baka awayin ng mga kuya niyang malalaki. Kaya eto mga troops, panuorin nyo muna ang kakulitan at syempre ang kakyutan nitong bago naming alaga. Say hi, say hi. Say hi, Map na be. say hi, say hi. Ang ilaw, ang ilaw. Ah,
Chicken. Gutom na daw, gutom. Kaya tayo para maguti. Ito naman dito. Talagang tila ba nila? Tapos ka naman na. Oo. Sura ka sa magsura. Hindi na pinabigyan ng usan. Di pa may chicken pa din, may chicken. Pwede na lang dyan na gaya din. Ayaw dyan na, dito. Man? Man? Adi man? Chicken. Na chicken ka, oh, pay. Ano ito hiya? Uy, Chabid, ano ito hiya? Chabid? Makan tayo tatam, makan tayo tatam. Ini nak kantara didi. Kanta ikaw, kanta. Kanta pata. Anto kanta, tubi kanta. Ito naman pala yung aso na sinasabi ko na galit sa akin nang dumating ako na parang hindi ako kilala o kaya nagtatampo dahil ang tagal ko ang nawala. Siya nga pala si Rox, ang dambuhalang napakakulit. Makulit pero napakalambing lalo na sa akin. Palagi kong katabihan matulog noon. Nag-iba nga lang nung pag-uwi ko na medyo galit siya sa akin o kaya hindi ako nakilala. Pero sa ngayon okay, nakatabi ko na naman siya uli matulog. Tapos ito naman si Baby Cookie o si Baby Cook. Kaya Cookie kasi Baby Cosinero siya. Kapatid nga rin pala siya ni Pantam, yung bagong tuta namin. So ang dahilan kung bakit hindi talaga ako umaalis ng bahay masyado, hindi gumagala pupunta sa malalayo at magagandang mga lugar. Ito ay sa kadahilanang ayokong umalis ng bahay, ayoko pumunta sa malalayo magagandang mga lugar na hindi ko kasama itong ibang membro ng pamilya namin. At napakatagal na ng 2 taon na pagkawala ko dito at ang napakarami ko na ring napakagandang lugar na puntahan sa ibang bansa. Kaya imbis na gumala at pumunta sa malalayong lugar, ay dito na lang ako sa bahay kasama ang pamilya. Tsaka pwede naman ako magliwaliw dito sa malapit lang, may mga gandang mga beach din naman dito sa malapit sa amin. Masaya na ako dito, basta kasama kahit konti lang, basta tunay na mga tropa. At saka nagtitipid din ako ngayon sa budget kasi marami pa akong gastusin sa pag-apply pabalik sa ibang bansa. Kasi bagong employer na naman, bagong panimula na naman. So ayun nga mga troops, ang haba na naman nga pala nitong kwento ko sa inyo. Sana nagustuhan nyo ang kwento at kasagutan ko sa mga katanungan nyo. O siya, hanggang dito lang muna mga troops. Salamat sa panonood. See you sa next video. Thank you. Have a good one.